hadha baytun. Pag sinabi mo naman ng man hadha, hadha rajulun. O di kaya hadha tabibun. At yung pangatlo naman is yung tinatawag na aliful istifham. Tinatawag na alif na pangtanong, nangangahulugan ng pagtatanong. Kagaya ng ahadha rajulun. Alam natin na yung alif doon is pag sumagot tayo ay magsisimula dapat ng naam or la. Magsisimula sa naam or la. Ay nangangahulugan ng oo or hindi. Pag sinabi natin ng ahadha waladun, pag hindi siya walad ay sasabihin natin la hadha rajulun. Pag sinabi naman natin naam ay sasabihin natin naam hadha waladun. Taib. So ngayon ay dito tayo sa panibago nating lesson insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kung matatandaan natin, yung hadha ay ginagamit lamang po siya sa malapit. Either hinahawakan mo or malapit sa iyo. Hulugan siya na ito or yan. Ito or iyan. Taib. Dito naman po sa dhalika, ngayon po yung aralin natin, yung pag-aaralan natin dito sa lesson 2 is yung tinatawag na dhalika. Yung dhalika po is may pinagkaiba siya sa hadha. Parehas lang po sila na ginagamit sa pagturo. Ito po yung tinatawag na yung hadha at saka yung dhalika, tinatawag ito sa Arabic na ismul isyara. Inshallah, yung katawagan na ito, bakit hindi natin tinuturo o di kaya hindi natin siya finofokusan kung anong tawag nito? Dahil po, darating po tayo sa kanyang lesson mismo na nandun yung pangalan niya. Meron pong pahina dito o di kaya page na meron pong pangalan yung hadha at saka yung tinatawag na dhalika at saka kailan ito ginagamit. Kaya lang binabanggit natin yung tawag nito sa Arabic, pero inshallah makukuha rin natin yun. Yung tawag nito sa Arabic is ismul isyara. Yung hadha at saka yung tinatawag na dhalika, yung tawag sa Arabic ismul isyara, pangalan na pangturo. Yung isyara, yung magtuturo ka. Taib. So yung hadha ginagamit sa malapit, yung dhalika naman ay ginagamit sa malayo. Parehas din yung hadha at yung dhalika, itong dhalika, parehas din sila ginagamit sa pang-isa. Pwedeng ginagamit sa isa, hindi pwedeng gamitin sa dalawa yung tinuturo mo. Hindi rin pwedeng gamitin sa tatlo yung tinuturo mo o di kaya marami. Kailangan isa lang yung tinuturo mo. Pwede mong gamitin yung hadha, pwede mong gamitin yung dhalika sa mga iisa lang. Isang tao lang, isang bagay lang. Ganon. Yung pinagkaiba lang nila ay yung hadha gagamitin sa malapit, yung dhalika gagamitin sa malayo. Yung hadha, yung dhalika naman ay ginagamit rin siya kagaya ng hadha na ginagamit rin po siya sa mga bagay o di kaya ginagamit rin po siya sa tao. Taib. So yun po yung pauna nating paliwanag patungkol sa dhalika. Na para hindi po kayo mahirapan, para malaman ninyo na yung dhalika parang hadha lang siya. Yung pinagkaiba lang nila, ginagamit yung hadha sa malapit, yung dhalika ginagamit sa malayo. So pag alam mo na yun, meron ka ng idea, hindi ka na mahirapan sa dhalika. Kasi parehas lang sila ng trabaho. Taib, naintindihan po ba? Po. Taib. So kung inyong naintindihan ng mabuti yung pag-aaral natin sa hadha, inshallah dito sa dhalika, napakadali lang siyang pag-aralan. Kaya yung pag-aaral natin, kailangan bawat pag-aaral natin is naintindihan natin para yung mga sumusunod na mga aralin o di kaya mapapag-aralan natin is madali na lang dahil makakatulong po yung mga nauna sa mga susunod nating pag-aaral. Taib. So ngayon, babasahin ko yung lesson 2, taib, upang sa ganun ay marinig ninyo yung tamang pagbabasa. Pero inshallah may mapapansin kayo dito. As a beginners, is may mapapansin kayo dito na mga salita na nakikita nyo sa hadha
ngayon naman makikita nyo sa dhalika. O di kaya nakikita nyo sa lesson 1, ngayon makikita nyo naman sa lesson 2. Ano yung dahilan upang tumatak ng mabuti sa iyong isipan na kahit hindi mo sa i-memorize, automatic maiintindihan mo o di kaya automatic masasabi mo sa wikang Arabic insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mali yung may mga nagsabi na yung aklat na ito ay hindi para sa mga beginners. Para po ito sa mga beginners. Ang importante lang marunong magsulat, marunong magbasa. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-darsul thani, dhalika. Ito po yung topic natin dito, yung dhalika. Ma dhalika? Dhalika najmun. Hadha masjidun. Wa dhalika baytun. Hadha hisanun. Wa dhalika himarun. Adhalika kalbun? La. Dhalika qittun. Ma dhalika? Dhalika sarirun. Man hadha? ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن. Ulitin ko po pagbasa. Yung mga hindi po masyado kabisado sa pagbabasa is makakatulong po sa kanila yung pagkikinig kung paano po yung tamang pagbasa para pagpapabasa natin mamaya insyaAllah is kaya na po nilang bumasa ng tama insyaAllah. Ad-darsu thani, dhalika. Ma dhalika? Dhalika najmun. Hadha masjidun. Wa dhalika baytun. Dhalika hisanun. Hadha hisanun. Wa dhalika himarun. Adhalika kalbun? La. Dhalika qittun. Ma dhalika? ذلك سرير. من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. Magpapabasa po tayo insyaAllah. Siguro mga 4, 2 sa mga lalaki, 2 sa mga sisters natin. So, mag-uuna po tayo sa mga magtataas ng kamay siguro insyaAllah. Dito tayo kay Dilson. Siya po yung mauunang magbasa insyaAllah. Saglit lang. Ganito na lang yung gagawin natin. Pero hindi po kasi ito simulan natin kay Dilson, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start na, Sir. Ad-darsu tsani, dhalika. Ma dhalika? Dhalika najmun. Hada masjidun. Wa dhalika baytun. Hada hisanun. Wa dhalika himarun. Adhalika qalbun? La. Dhalika qittun. Ma dhalika? Dhalika sarirun. Man hada wa man dhalika? Hada mudarrisun wa dhalika imamun. Ma dhalika hajarun. Hajarun. Hada sukkarun. Hada sukkarun. Wa dhalika labanun. Wadhalika labanun. Ahsanta ya akhi Dilson. Dito naman tayo kay Akh Walid Tungkaling. Dito tayo kay Akh Babsulir. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darsu tsani, dzalika. Ma dzalika?
ذلك نجم. هذا مسجد وذلك بيت. هذا إنسان وذلك حمار. أذلك كلب؟ لا، ذلك قط. ما هذا؟ ذلك سرير. مع ذلك يا شيخ. ما ذلك؟ هذا ما ذلك؟ ذلك سرير. من هذا؟ من هذا؟ ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجار. حجر. هذا هجر. حجر. نعم. هذا سكر وذلك لبن. اقرأ هذا يوسف. سكر. أم هذا وذلك سكر. لبن. نعم. Barakallahu fiik ya Babi Soler. Tama po ba yung yung pagkabanggit ng pangalan mo? Yes, pwede naman po Abdul Aziz na rin po. Kasi yun Abdul po yung Aziz. pangalan ko sa Islam. Yeah, po. Taib Abdul Aziz. Taib. Yung lang, yung mulahadha lang kagaya kay Akh Dilson. Ingatan nyo yung pagbabasa ng mga salita na yung tinatawag, meron po tayong mga mad, kagaya ng pag nakakita po kayo ng alif, ya, at saka waw. Yung tatlo po na ito, parang vowels po ito sa English, parang a, e, o. Pag nakikita nyo po ito sa dito sa mga salita, ibig sabihin mayroon po siyang pagpapataas ng tono, kagaya ng imamun. Hindi pwede natin sabihin imamun dahil mayroon po siyang alif. Ibig sabihin, pag makakita po tayo ng alif, isa po sa palatandaan niya ay wala po siyang haraka. Hindi mo makikita sa taas na may fatha, may kasra, may dhamma. Pag nakita po tayo ng ganyang mga letra, alif, ya at saka nun, waw, ay kailangan po natin ipataas yung pagbabasa kanya. Kagaya ng hada, hindi natin pwede sabihin hada. Kasi na-discuss na natin yung original ng hada na meron siyang alif na maliit sa pagitan ng ha at saka dhal. Taib. So inshallah, kagaya ng nabanggit kanina ng hajarun, wala pong alif para pataasin. Kagaya po ng sukkarun, wala rin pong alif sa pagitan ng kaf at saka ra. Sabihin natin sukkarun. Taib. Barakallahu fikum. Dito naman tayo kay Ukhti Nur Hanifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أذرت فمي ذلك ذلك نجم ذلك مسجد وذلك بيت ذلك هذا حصان إنسان وذلك هجر حمار وذلك حمار ذلك كلب لا ذلك كتاب قط وذلك قط ذلك قط ما ذلك سرير من هذا ومن ذلك من هذا مدرس وذلك إمام. نعم. ماذا ذلك حجر. نعم. ماذا هذا سكر وذلك لبن. نعم. أحسنت بارك الله فيك.
Dito naman tayo kay Ukhti Junaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darustani zalika. Ma zalika? Ma zalika? Zalika najmun. Hadha najmun. Ada masjidun. Wa zalika baitun. Hadha hisarun. Wa zalika himarun. Azalika kalbun? La. Zalika kittun. Mazalika? Zalika sarirun. Man hadha wa man zalika? Hadha mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika? Zalika hajarun. Hajarun. Zalika hajarun. Hada sukarun wa zalika labanun. Taib, ahsanti, barakallahu fiki. Taib, maraming salamat po sa mga lahat ng nagbasa. Inshallah, yung mga ibang mga sisters natin at saka mga brothers, inshallah, sa mga susunod na ating mga participation, inshallah. Taib, dito tayo sa paliwanag sa ating paksa ngayon, inshallah. So, yung topic natin is about sa dhalika. Sinabi natin kanina is halos wala po silang pinagkaiba ng hada. Kung iyong naintindihan ng mabuti yung hada, kung kailan gagamitin, kanino gagamitin, saan gagamitin, kung naintindihan mo ng mabuti yung hada, wala po silang pinagkaiba ng dhalika. Yung pinagkaiba lang po nila is isa lang po. Ay, ang hada is para sa malapit, yung dhalika naman ay para sa malayo. Hindi naman masyado malayo. Para sa malayo. Type. Ang kahulugan po ng dhalika is iyon. O di kaya iyon. Sa basa natin wala ng I. So, minsan sinasabi natin yun or iyon sa Tagalog. Type. So, yung hada is nangangahulugan po ng iyan or ito. Pero kadalasan ginagamit sa kanya is ito. Type. So, yung dhalika is nangangahulugan po siya ng iyon. Type. Pag sinabi nating madhalika, ibig sabihin, papasok sa ating isipan na yung tinatanong ng ating kausap is yung nasa malayo. Pag nakarinig tayo ng madhalika, huwag ka nang tumingin sa malapit dahil yung tanong niya is pang malayo. Ibig sabihin, maintindihan mo agad sa pamamagitan pa lamang ng dhalika na narinig mo sa kanya is maintindihan mo agad na yung tinatanong niya sa iyo is yung nasa malayo. Taib. So, pag sinabi natin madhalika, so, yung ibig sabihin niya malayo. Kagaya ng nandito sa larawan, tinatanong niya na, ano iyon? Sabi niya, ano iyon? Taib. Sabi niya, ito yung tinutukoy niya dito. Yung between. Sabi niya, madhalika. Sabi niya, dhalika najmun. Pangalawang faida na makukuha natin dito sa mga ganitong usapan, may tanong, may sagot. Pag yung tanong po is dhalika, kailangan din po yung sagot ay dhalika din siya. Yung pag magsisimula din siya sa dhalika. Pag yung tanong naman is hadha, na kailangan yung sagot is hadha pa rin magsimula. Taib, at least malaman nyo ng mabuti. Kasi para mas maintindihan nyo ng mabuti yung ating pinag-aralan. Pag sinabi natin madhalika, so dahil dhalika yung ginamit, automatic yung sagot mo is magsisimula sa dhalika. Hindi pwedeng sasabihin natin madhalika, tapos sasagutin natin ng hadha najmun. Hindi po pwede. Kailangan parehas sila. Pag dhalika, dhalika. Pag hadha, hadha. Taib, naintindihan po ba? Yes, sir. Taib. So, sinabi dito, sabi niya, madhalika,
ano iyon, atau ano yun, kung sa yung simple lang na Tagalog, yung pang bukid ba, sabi nila, madhalika, ano yun, o di kaya ano iyon. Sabi niya, dhalika najmun, yun ay bituin, yun ay bituin. Taib, sabi naman niya dito, hada masjidun, parang nagtuturo lang siya. Sabi niya, may dalawa siyang bagay na tinuro. Yung unang tinuro niya is malapit, yung pangalawang tinuro niya is malayo. Sabi niya, hada masjidun. Pag sinabi mong hada, kagaya ng binabanggit natin kanina, pag nakarinig ka ng hada, huwag ka nang tumingin sa malayo dahil nasa malapit po yung sinasabi niya o di kaya kinikwento niya sa iyo. Sabi niya, hada masjidun, ito ay masjid, wadhalika baytun, at iyon ay bahay. Wadhalika, yung wow po dito, kadalasan po makakita kayo ng wow, yung litrang wow. Kagaya po yung sinabi ko sa inyo dati sa hada, yung hada po wala po siyang kasama. Solo po yan. Pag meron pong nakahalo sa kanya, ibang salita na po yan. Kagaya nitong wadhalika, yung wow po, ibang salita po yan. Nangangahulugan po yan ng at. Parang sinabi mo, ito ay bahay, ito ay masjid, at iyon ay bahay. Taib. Sa pangatlo naman, ganun pa rin. Tinuturo niya yung nasa malapit at tinuturo niya yung nasa malayo. Sabi niya, hada hisanun, wadhalika himarun. Ito ay kabayo, wadhalika himarun, at iyon ay donkey o di kaya asno sa ibang mga katawagan sa kanya. Taib. Dito naman tayo sa kagaya ng sinabi ko is paulit-ulit kong nasasabi dahil para mas maintindihan ninyo. Wala pong pinagkaiba yung hada at sa kadhalika. Maliban na lamang na yung hada sa malapit, yung dhalika sa malayo. Yung alif na aliful istifham na nakuha natin doon sa hada, pumapasok pa rin siya sa dhalika. Pumapasok pa rin siya sa dhalika o di kaya nauna pa rin siya sa dhalika. Dahil wala po silang pinagkaiba ng hada sa dhalika. Taib, sabi niya, adhalika kalbun, iyon ba ay aso? O di kaya yun ba ay aso? Ganun pa rin yung kahulugan ng alif dito. Yung tinatawag na aliful istifham, alif na pangtanong. Taib, sabi niya, adhalika kalbun, iyon ba ay aso? Sabi niya, la. Yung tinutukoy niya dito is yung nasa larawan nito. Sabi niya, la, dhalika kitun. Tingnan natin, dhalika yung tanong, yung sagot niya is dhalika pa rin. Hindi po pwedeng na hada yung sasagot natin. O di kaya magkabaliktad. Sasabihin natin, ahada kalbun, tapos yung sasagot mo, la, dhalika kitun. Hindi po pwede. Taib, sabi niya, adhalika kalbun, iyon ba ay aso? Sabi niya, la, dhalika kitun, hindi, iyon ay pusa. Sabi niya, ma dhalika? Dhalika sarirun. Sabi niya, ano iyon? Sabi niya, dhalika sarirun. Yun ay higaan. Yun ay kama. Taib. Yung karugtong niya, sabi niya, man hada wa man dhalika. Maulit na naman natin yung kasabihan na wala pong pinagkaiba yung hada at saka yung dhalika dahil yung hada nauuna sa kanya minsan yung ma, nauuna naman sa kanya minsan yung man, at saka yung aliful istifham, ma hada, man hada, ahada, na ganun pa rin po yung dhalika, ma dhalika, adhalika, wa man dhalika. Lahat po ng nauuna sa hada, nauuna rin po sa dhalika dahil wala pong pinagkaiba yung hada at saka dhalika. Taib, sabi niya, man hada, wa man dhalika. So, sabi niya, sino ito? O di kaya, sino yan? Wa man dhalika. At, sino yun? Sino iyon? Taib. Sabi niya, hada mudarrisun. Yan ay guro. Yan ay teacher. O di kaya, ito ay teacher. Wa dhalika imamun. At iyon ay imam. Yung leader. Nagle-leader sa yung imam po kasi hindi lang po yung imam na imam sa masjid. Yung mga leader po is tinatawag rin po ng imam. Taib.
yung mga leader. So ngayon, susunod naman is, sabi niya, madhalika. Ano iyon? At o di kaya, ano yun? Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. May mga ilan sa atin na nababasa natin ng hajarun. Hindi po pwedeng lagyan natin ng mad. Straight lang po yung pagbasa kanya. Hajarun. Hajarun. Dhalika hajarun. Yun ay bato. Yung hajarun po is siguro ito, kabilang ito sa bagong salita ngayong araw. Yung tinatawag na hajarun. Yung hajarun is nangangahulugan po ng bato. Taib. Sabi naman niya, hada sukkarun wa dhalika labanun. Ito naman yung sukkarun, bagong salita sa araw na ito. At saka yung labanun. Yung sukkarun po ay yung asukal o di kayong sugar. Taib, hada sukkarun. Ito ay asukal. Wa dhalika labanun. At yun ay gatas. Yung labanon po ay gatas. Yung labanon po ay gatas. Taib. So, meron po ba kayong katanungan dito sa ano natin? Sa hiwar, yung pattern ng pagtatanong, pagsasagot, gamit yung dhalika. Sa mga brothers natin dyan, sa mga sisters. Nandyan pa po Okay ba na kayo? po, Rashid. Taib? Yes po. Taib. Maliwanag po ba sa lahat? Kasi Maliwanag po. po-proceed po tayo dahil yun po yung sinabi ko kanina, wala pong pinagkaiba ito sa hada, yung dhalika. Kaya pare-parehas lang yung mga kalimat dito, yung mga salita, masjidun, najmun, himarun, hisanun, kalbun, qittun, sarirun. Yung bago lang po dito yung salita is yung hajarun, o di kaya yung mudarrisun, at yung imamun. Parang 5 yata yung bago dito, di kaya 4 lang. Kasi yung mudarrisun parang nakuha na natin nung kahapon. Yung bagong salita dito yung imamun, hajarun, at saka yung sukkarun at labanun. Wala pong pinagkaiba. Yan lang po yung bago. Parang yan lang yung bagong napag-aralan natin ngayon. Taib, meron dito tamrin, yung maikling pagsusulit. Sabi niya, ikra waktub. Ikra, basahin mo at isulat mo. Pero babasahin lang po natin to. Number 1, sabi niya, hadha sukkarun wa dhalika labanun. Number 2, man dhalika? Dhalika imamun. Number 3 naman, adhalika qittun? La, dhalika kalbun. Ma hadha? Hadha hajarun. Taib. Sa al-kalimat al-jadida, yung ibig sabihin po ng al-kalimat al-jadida, ito po yung mga words na mga bago, yung mga salitang mga bago. Al-kalimat al-jadida. Ito. Yung tinatawag na al-kalimat al-jadida ay yung mga bagong mga salita. Ano po yung bagong salita? Is kagaya ng imamun, yung imam, yung leader sa pagsasala, o di kaya leader sa isang lugar. Ganyan. Hajarun, yung bato. Sukkarun is yung asukal. At labanun ay gatas. Taib. So ngayon, proceed tayo dito sa pangatlong lesson. Yung pangalawang lesson po is maikli lang dahil wala po silang pagkinaiban ng hada. Yan po yung mapapansin natin dito, bakit 2 page lang yung dhalika, dahil wala po silang pinagkaiba ng hada. Ngayon naman, dito tayo sa bagong lesson natin, yung lesson 3 natin. Dito po kailangan po natin ng tinatawag na focus sa lesson na ito. Kailangan po yung focus dito dahil meron na pong mga pagbabago dito. Hindi na po ito hindi na po yung kahulugan niya lang yung magbabago. Dito hindi maiiba yung kahulugan niya, kundi yung itsura niya mismo yung maiiba.
So, kinakailangan dito yung tawag nito, yung pag-focus o di kaya yung pag-concentrate dito sa ating pag-aaral. At saka, mapapag-aralan natin dito kung paano bumuo ng dalawang salita na pwede nating masabi na sapat na sentence. Sapat na jumla. Taib, dalawang salita, napakatamang jumla na siya. Tamang sentence na siya sa basa ng Arabic. Taib. So ngayon, babasahin ko insyaAllah. Sabi niya sa ad-darsu thalithu, baytun al-baytu. Taib, kailangan natin insyaAllah ngayon matapos magbasa ng pababasahin natin insyaAllah. Sabi niya, baytun al-baytu, kitabun al-kitabu. Taib. Qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal-mudarrisu waqifun. Taib. Kailangan po natin na magbabasa. Yung mga hindi pa po nakabasa, papabasa po tayo. Inshallah. Simulan natin kay Akh Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الدرس الثاني الثالث. بيت الثالث بيت البيت، كتاب الكتاب، قلم القلم، جمل الجمل، القمل مكسور، الباب مفتوح، الولد جالس، والمدرس واقف. طيب، والمدرس واقف. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. Dito naman tayo kay Ukhti Khadija. Kailangan pa natin ng dalawa. Isa sa lalaki, isa sa mga babae. Nasusunod dito. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullah. الدرس الثالث الدرس الثالث بيت البيت بيت البيت كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم مقصور القلم مقصور. نعم. الباب مفتوح. نعم. طيب، الولد جالس. الولد جالس. ولد وألد. والمدرس واقف. والمدرس واقف. نعم. طيب، أحسنت، بارك الله فيك يا أختي خديجة. طيب, kita naman tayo kay tapos na ba ito si Aluna? Hindi pa. Tayo kay Ukhti Aluna tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. الدرس الثالث بيت البيت كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل القلم
maksuru. Al-babu al-babu miftahun. Maftuhun. Al-waladu Al-babu maftuhun. Naam. al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisun waqifun. طيب أحسنت بارك الله فيك. Pangilan na ba yun? Pangatlo? Type pang-apat si Jaja. Itong Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-darsu thalatun. At-thalithu. At-thalithu. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabun. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrasu waqifun. طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب inshallah ipapaliwanag natin ito. Bibigyan natin ng kahulugan at saka ipapaliwanag natin. Kailangan po ay mag-focus po kayo dahil meron po tayong ditong mga mahalagang ipapaliwanag inshallah. طيب sa lesson 3 na ito ay pag-uusapan natin dito yung pagpasok ng alif at saka lam sa salita. Yung luga Arabiya o di kayo mga salita ng Arabic, lalong-lalo na sa mga pangalan ng bagay, ay yung original po nila is wala po silang alif at saka lam sa unahan. Yung original nila is kagaya ng baitun, qalamun, kitabun, jamalun. Ganyan po yung original na salita ng Arabic. Yan po yung original na salita niya. At saka yung kasama sa pagiging original niya is yung alama niya o di kaya yung sign niya is yung tanwin, yung dammatain. Taib kagaya ng baitun, qalamun, kitabun at saka jamalun. Makikita po ninyo na dammatain yung kanyang haraka. Yung haraka. Naintindihan niyo po ba yung haraka? Yung kanyang guhit. Taib. So, yan po yung original niya. Baitun, qalamun, kitabun, jamalun. Taib. Mababago lang po yan sa mga dahilan. Inshallah. May mga dahilan po yan bakit mababago. Taib. Yung mga dulo niya. Kailan siya maging baitan, kailan siya maging baitin, kailan siya maging qalaman, qalamin. So, lahat po nun is may mga dahilan. Pag wala pong dahilan, is mananatili po yan sa original niya na anyo, yung pagiging dammatain niya sa dulo. Taib. At kagaya ng nasabi natin kanina, kabilang sa original niya is wala po siyang alif at saka lam sa unahan. Kagaya ng baitun, kapansin nyo, baitun is dito naman sa kadugtong niya is al-baitu. Ngayon, sa ganitong situation is meron na po siyang alif at saka lam. Ang tawag po niyan alif at saka lam. Alif lam. Al-baitu. Yung tatandaan po natin, pag ang alif at saka lam pumasok sa isang salita, lalong-lalo na sa halos lahat ng mga salita o di kaya mga pangalan ng mga bagay, pag pumasok po yung alif at saka lam, hindi na po magdodouble yung damma niya sa dulo. Kailangan pong tanggalin yung isang damma niya. Hindi na po siya dammatain. Kung mapapansin nyo, baitun, walang alif, walam. Tapos, double po yung damma niya sa dulo. Ganyan. Baitun. Nung meron na po siyang alif at saka lam, is tinanggal na po yung isang damma. Mababasa na po natin ng al-baitu. Hindi na po siya sasabihin ng al-baitun. Dahil
Pag pumasok na po yung alif at saka lam, bawal na po siyang i-double yung haraka niya. Taib. So ganyan po yung mga salita ng mga bagay, yung mga pangalan ng mga bagay. Baitun, al-baitu. Kitabun, kagaya ng kitabun, naunahan siya ng alif at saka lam, al-kitabu. At ang nangyari, tinanggal yung isang damma, nag-isa na lang siya. Al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. Taib, jamalun, al-jamalu. Jamalun, dammatain yung nasa hulian, nasa last. Tapos, nung napasukan ng alif at saka lam, naunahan siya ng alif at saka lam, naging al-jamalu. Mag-isa na lang yung damma niya. Ganun pa rin sa qalamun. Qalamun, al-qalamu. Al-qalamun, double yung kanyang tanwin. Tapos, al-qalamu, nawala na yung isang damma niya dahil sa alif at saka lam. Pag tinanong kayo, bakit nawala yung isang damma? Yung dahilan po niyan is yung alif at saka lam. Wala na pong ibang dahilan. Bakit nawala yung damma? Taib? Naintindihan po ba? Sinasabi natin, ito yung isang tatandaan nyo patungkol dito sa alif at saka lam. Yung unang tatandaan nyo, kailangan isa lang yung damma sa dulo. Tapos, pangalawang tatandaan nyo, yung alif at saka lam ay pumapasok lang ito kadalasan o di kaya halos pumapasok lang ito sa mga pangalan ng bagay. Hindi po ito pumapasok sa pangalan ng tao maliban na lamang kung yung pangalan ng tao ay yung original niya is meron na po siyang alif at saka lam. Hindi pwede nating sabihin na Zaidun az-Zaidu. Hindi po pwede natin sabihin Muhammadun al-Muhammadu. Hindi po pwedeng sabihin natin na Umarun al-Umaru. Taib, dahil pangalan po ng tao, kung ano po yung original na spelling na pagkasulat ng pangalan ng tao, hindi na po pwede yan sabihin na lagyan ko ng alif walam. Kasi pwede palang lagyan ng alif walam yung mga salita. Hindi po. Yung pangalan ng tao, kung ano po yung original nila na pagkasulat is hindi na po pwedeng baguhin yan. Taib, maliban na lamang kung makikita nyo may mga pangalan na mayroon na siyang alif walam. Kagaya ng Allah, Al-Aziz, ganyan. Pwede kaya Ar-Rahman, mga pangalan ng Allah na meron, yung original niya is meron na siyang alif at saka lam. Taib. So ngayon, yun po yung kailangan malaman ninyo. Taib. Dito naman tayo sa kasunod niya. Sabi niya, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Kadalasan po, makikita ninyo yung alif at saka lam sa simula po ng salita, simula po ng sentence. Pag nagsisimula po kayo ng salita is kabilang po sa grammar ng tinatawag na Lugha Arabiya. Pag nagsisimula ka po sa pangalan ng mga bagay is pag gumagawa ka ng sentence is kailangan mo po siyang lagyan ng alif at saka lam sa unahan. Sa simula, kagaya ng al-qalamu maksuran. Ano ba yung pinagkaiba ng may alif at saka lam at saka wala? Ano po yung pinagkaiba nila sa kahulugan? Ganito po yung pinagkaiba nila. Pag sinabi nating baitun, al-baitu, yung baitun po, pag sinabi lang po nating baitun, bahay. Pero pag meron na po siyang alif at saka lam, ang kahulugan niya po ay ang bahay. Tayo, ulitin po natin. Pag sinabi nating baitun, parang sinabi mo lang, kahit sa basa natin, pag sinabi mo sa kasama mo, kaibigan, bahay. Kaibigan, bahay. Wala pong kabuhay-buhay yung salita. Dahil hinango mo lang siya sa kanyang kahulugan na wala pong alif walam. Pag sinabi natin, al-baitu, ang bahay. Yun po yung, kaya yung mga salita, yung mga sentence po, yung mga jumla sa Arabic, yung mga sentence po sa Arabic, kadalasan po, pag pangalan ng mga bagay, nagsisimula po siya sa meron pong alif at saka lam. Kagaya po ng al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Hindi pwedeng ballpen, tapos yung maksur, yung ibig sabihin po ng maksur is putol, yung nabali. Hindi po pwedeng tanggalan, pag tinanggal natin yung alif at saka lam, mangangahulugan lang po siya ng ballpen putol.
parang hindi po maganda pakinggan. Pero pag may alif walam, ang tunog po niya, ang ballpen ay nabali o di kaya naputol. Taib, naintindihan niyo po ba? Sa mga Naam. taib. So ito po yung mga mahalagang dapat malaman natin. Insya-Allah. So ngayon dito naman tayo sa al-babu maftuhun. Tandaan niyo na yung maksurun bagong salita natin ngayong araw. Yung maftuhan naman bagong salita. Kailangan niyo pong lagyan ng mga kahulugan dyan sa mga aklat niyo di kaya sa saan niyo man pwedeng isulat. Taib. Sabi niya al-babu maftuhun. Ang pintuan ay nakabukas. Maftuhun, open, nakabukas. Hindi po pwedeng tanggalin natin yung alif at saka lam sa babun. Dahil mga hulugan na lang po siya na pinto bukas. Wala na po siyang ang. Dahil yung alif walam dito ay siya po yung nabibigyan ng kahulugan dito na ang pinto. O di kaya ang pintuan ay nakabukas. Ganun po siya. Taib. At saka, so inshallah, hindi na po tayo magpapakatas ng explanation dito. Sapat na po yung malaman nyo yung kahulugan ng merong alif walam at saka yung walang alif at saka lam. Dito naman tayo sa kasunod niya, al-waladu jalisun. Sabi niya, al-waladu jalisun. Ang batang lalaki ay nakaupo. Wal mudarrisu waqifun. At ang teacher, ang guro, waqifun, ay nakatayo. Ang batang lalaki ay nakaupo at ang nagtuturo o di kaya ang guro ay nakatayo. Jalisun po is nakaupo. Waqifun is nakatayo. Taib. Wadih ba? So may tanong yata sino po yung may mga tanong dyan? Nakataas ng kamay si Ukhti Khadija. May tanong ba siya? Taib. Kunin natin tong nasa baba niya inshallah. Para sa next page na tayo. Taib. Babasahin ko po yung dito tapos magpapabasa tayo ng dalawa inshallah dahil sa oras natin. Pakinggan niyo po ng mabuti. Babasahin ko po yung nandito sa baba. Taib. Number 1 po is al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru, ito number 2. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Number 3 naman is al-kursiyu maksurun. Pang-4, al-mindilu wasikhun. Pang-5 naman is al-ma'u baridun. Pang-6, al-qamaru jamilun. Pang-7, al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Pang-8, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Ito po ay khafifun po ito. Yung pagkasulat po niyan is khafifun. Ganyan. Khafifun. Itong nandito. Parang hindi po siya maano. Taib. Pang-siyam naman ay al-labanu harun. Pang-10, al-qamisu nadhifun. Taib. Kailangan natin ng dalawa. Magbabasa inshallah. Taib. Kay Ukhti Salaman. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Hanggang 5 lang po kayo sa pang-5. Tapos yung susunod naman is pang-6 hanggang pang-10. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-ma'u baridun. Taib. Ahsanti, barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Ukhti Suraya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al al alhilu alhiru sagirun walhi Dito na po walhisanu. tayo sa pang-anim po. Sa pang-anim. Okay po. Kasi nagtatapos po kanina si yung nauna sa atin. Dito na po tayo sa pang-anim. Anim pa. Wait lang po, Ustad. Napalaki ko. Sinusum ko po. Sige po. Saan po, Ustad, dito? Yung pang-anim po, nandito po ito. Nakikita niyo po ba yung screen natin? Ito po, ito po. Ayan. Al-kamaru jamilun. Tama po ba? Naam. Tama po. Al-hajiru Dito po tayo sa pang-pito. Ito po yung pang-pito niya. al-baitu karibun wal masjidu ba'idun. Naam. Al-hajaru sakilun Walwaraku walwaraku khafifun. Khafifun po yung walwaraku khafifun. naam. 9. Lalbanu Al-labanu. harun. Al-labanu. Al-labanu harun. Naam. Al-kamisu nadifun. طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب ngayon inshallah bibigyan po natin ng kahulugan yung mga salita po dito mula sa number 1 hanggang pang 10 ay parehas lang po yan sila ng pattern dito sa al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Kung gusto niyo pong pagdugtungin yung mga salita, pwede po. Kagaya po ng ginawa dito sa al-waladu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Kailangan niyo lang po maglagay ng waw. At yung tinatawag na at. Al-waladu jalisun, ang batang lalaki ay nakaupo at ang teacher ay nakatayo. Pwede rin pong sabihin niyo na pwede niyo pang dugtungan ng iba pang salita. Ganyan. Pero mananatili muna tayo sa pattern inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa number 1, yung mga bagong salita dito kagaya ng jadidun. Al-kitabu jadidun. Ang aklat ay bago. Yung jadidun, kahulugan po ng jadidun is bago. Wal qalamu qadimun. At yung panulat o di kaya yung ballpen is qadimun. Yung qadimun po is qadimun po is luma. Kabaliktaran po ng jadidun is qadimun. Yung jadidun bago, yung qadimun is luma. Pangalawa, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Yung tinatawag na donkey, saghirun. Yung saghirun po is maliit. Saghirun, maliit. Wal hisanu kabirun. At yung kabayo ay malaki. Yung saghirun, maliit. Yung kabirun ay malaki. Yung kahulugan ng kabirun is malaki. Ibig sabihin, kabaliktaran ng kabirun, saghirun. Kabaliktaran ng saghirun, kabirun. Dito naman tayo sa pangatlo. Al-kursiyu maksurun. Kagaya rin po ng kahulugan niya sa taas ng maksur. Al-kursiyu maksurun. Ang upuan ay nabali. O di kaya ang upuan ay naputol. Pang-apat naman, al-mindilu wasikhun.
al-mindilu wasikhun. Ang mindil, kagaya nung nakuha natin, is ang mindil, ang panyo, o di kaya ang tuwalya. Taib, wasikhun. Ang ibig sabihin po ng wasikhun ay madumi, o di kaya madumi. Ang panyo ay madumi. Al-mindilu wasikhun. Ang panyo ay madumi. Panglima, al-ma'u baridun. Ang tubig ay malamig. Baridun po ay malamig. Taib, al-ma'u baridun. Ang tubig ay malamig. Pang-anim naman, al-qamaru jamilun. Yung qamar at saka yung jamilun. Al-qamaru, ang buwan. Yung ibig sabihin po ng qamar is ang buwan. Jamilun ay maganda. Pwede kaya ano ba yung magandang kahulugan dito ng jamilun? Maganda siyang tingnan, yung qamar. Al-qamaru jamilun. Ang buwan ay napakaganda o di kaya maganda. Taib. Pangpito naman, al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Ang bahay ay malapit. Qaribun, ibig sabihin po ay malapit. Wal masjidu ba'idun. Ang masjid ay malayo. Ibig sabihin ng qaribun, malapit. Ba'idun, malayo. Kabaliktaran ng ba'idun, qaribun. Kabaliktaran ng qaribun, ba'idun. Taib. Walo, al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Al-hajar, datang na hajar, ang bato ay mabigat. Thaqilun, ibig sabihin po ng thaqilun ay mabigat. Al-waraku, at ang dahon, khafifun, magaan. At ang dahon ay magaan. Yung ibig sabihin po ng khafifun ay magaan. Yung thaqilun naman ay mabigat. Parang magkabaliktad lang sila. Yung thaqilun ay mabigat, yung khafifun ay magaan. Pang-siyam ay al-labanu harun. Al-labanu harun. Ang gatas ay mainit. Ang gatas ay mainit. Ibig sabihin po, yung salitang harun is mainit. Kabaliktaran po siya ng malamig, yung baridun. Baridun. Taib. Baridun at saka harun is magkabaliktad, yung opposite niya. Baridun, malamig. Harun is mainit. Pang-sampu naman, ang panghuli, ay al-qamisu nadhifun. Ang damit ay malinis. Nadhifun po is malinis. Ano naman yung kabaliktaran ng nadhifun? Yun po ang dito sa number 4 is wasikhun. Yung nadhifun malinis, yung wasikhun is madumi. Taib. So ito po yung mga salita dito is napaka-importante po dahil sa mga susunod po nating mga pag-aaralan is halos makikita po natin ito. Halos lahat ng nandito makikita po natin. Kaya po kinakailangan natin ng pag-memorize ng mga kalimat insyaallah subhanahu wa ta'ala. So kung meron po kayong katanungan patungkol po sa mga salita na nandito, about po sa mga kahulugan niya, pwede po kayo magtanong o di kaya ano po yung mga concern nyo. Katanungan nyo dito sa lesson, dun sa lesson 2 kanina at saka dito sa lesson 3. Kung meron po kayong tanong, maaari po kayong magtanong dahil po yung oras natin, pasensya na medyo sumabra tayo ng kaunti. Okay. So, baka meron pong may tanong dyan, maaari po kayong magtanong, insyaAllah. Sheikh, ano nga po yung karibon, Sheikh? Yung karibon po ay malapit. Tapos yung baidon naman is malayo. Shukran, Sheikh. Afwan. Baka meron pa pong mga taib, si Ukhti Khadija. Naam. Sheikh, meron ba tayong assignment as for today? Sa ngayon po is wala muna tayong assignment, insyaAllah. Dahil yung iba pong mga assignment dito is kailangan po siya ng tawag nito, ng explanation. Taib.
So, baka meron po kayong katanungan. Tayo bro, si Ukhti Aluna. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ang warak po, ang warak po ba is hindi po ba papel? Ang Alwarak ko. Ang alwarak ko po ay minsan nangangahulugan siyang papel. Nangangahulugan din po siyang dahon. Pero pwede po siyang dahon. Okay po. Pero Shukran. dito po sa situation na to is, yung ibig sabihin po ng warak dito is Papel. dahon. Dahon. Okay po. Kasi minsan po yung papel is tinatawag, nilalagyan ng taan marbuta sa huli. Minsan sinasabi yung warakatun. Warakatun. Okay. Naam. So depende po siya sa sa jumla. Opo, pero dito yung kahulugan talaga ng alwarak ko dito is dahon. Type, Okay po. Shukran. afwan po. Type, baka meron pa pong ano. Sino ba yung nagtanong kanina ng assignment? Si Khadija ba yun? Yes, Sheikh. Yes, Sheikh. Sheikh, doon po pala sa yung sinabi mong may reporting, may deadline ba tayo kung ano ba? Yung Na. from the beginning up to yesterday's topic? Opo. Sa mga lalaki po is sa akin po magre-report. Tapos yung sa mga babae, siguro yung founder niyo yata yung diyan, kung kaya niya. Kasi mas Yes, maganda Sheikh, po. bali mag-start na po ba ganon? O ano ba ang Depende po sa kanya kung ano po yung bakante niyang oras. Kasi hindi ko po alam yung oras niya kung anong oras po kayo pwedeng magano. Dahil additional lang po yun parang voluntary lang po na oras na parang naging obligado siya pero labas na po siya sa usapan ng tatawag na pag-aaral natin. So kailangan po ninyo makipag-ugnayan sa mga kababaihan natin diyan. Kailangan niyo po makipag-ugnayan sa sa ating founder kay Sister Nurhaina. Pwede rin po niyong pag-usapan sa GC siguro kung kailan kayo pwede mag-report ng inyong naisaulo ng mga salita. Okay. Assalamualaikum, Sheikh. May tanong lang ako po, Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yung i-report po ba, Sheikh, yung mga kalimats po at saka yung meaning niya? Opo, yung mga kalimat at saka yung mga kahulugan niya. Para po may tama natin yung kahulugan niya, baka po is mali po yung akala niyang kahulugan. So kailangan nating malaman kung tama ba yung kahulugan ng kanyang na-memoryang mga salita. So, lahat na po yun, Sheikh, ngayon, kasama na po yung ngayon yung isa sa ulo? O Yung sa ngayon po is hindi pa po kasali. Yung nakuha lang po natin nung nauna at saka kahapon. Yung sa ngayon po is hindi pa po natin kasali. Inshallah sa araw po ng Sabado. Inshallah may pasok po tayo ng Sabado. Inshallah. Doon po tayo yung nakuha natin ngayong salita, doon po natin i-report inshallah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, may oras kayo hanggang bukas mag-memorize ng mga salita dahil medyo marami po itong bago ngayon Medyo marami. Taib. Inshallah ay magme-message po ako sa GC. Isusulat ko po yung mga bagong salita, yung mga nakuha natin nung nauna. Nasulat ko na po yung nauna nung pasok natin pero yung kahapon hindi ko pa po nasulat in essence sa GC natin. Pero inshallah isusulat ko po yon at saka yung nakuha natin ngayon ng mga bagong salita isi-send ko po ito sa sa GC upang malaman niyo kung ano po yung i-memorize niyo. Tawag nito, parang
matarget nyo ng mabuti kung ano yung i-memorize. Type? Inshallah po, Sheikh. Afwan po. So, sa mga lalaki, yung mga nakapag-memorize na, pwede po kayong report sa akin ngayon kung na-memorize nyo na po yung mga nauna. Inshallah. At sa mga babae naman, mag-usap na lang kayo sa GC ninyo. Tayo inshallah. So, tapos na po ba tayo? Wala na po ba kayong tanong sa napag-aaralan natin, mga kahulugan ng mga salita, ang mga dahilan ng pagbabago ng mga salita dito, yung mga kalimat. Sanayin nyo na po na tatawagin kong kalimat yung mga salita. Minsan din ako magsasabing salita dahil medyo ano. So, sasabihin ko na lang po na yung kalima na ito, pag sinabi kong ang kalima na ito is, ibig sabihin yung salita na ito. Taib, para masanay tayo sa mga wikang Arabic, yung mga iba't ibang katawagan sa luga Arabiya na kadalasan ginagamit sa pagtuturo, pakikinig, ganyan. Taib, so kailangan yung mga kalimat po ay importante pong ma-memorize dahil malaking tulong po yan sa inyo inshallah. Taib. Taib. Okay na po yata, Sheikh, para makapag-relax na rin po kayo. Taib, Inshallah. si Sheikh Saaduddin may tanong siya. Kung video call po. Taib, may message po tayo ngayon dito sa GC para sa reporting. Inshallah. Taib, sa mga kalalakihan dyan, yung mga ready na pong mag-report, hintayin nyo po yung message ko ngayon sa GC paglabas natin. Kung ready na po kayo, lalong-lalo na po yung mga nasa Pinas. May nagtaas yata ng kamay. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes, Sheikh. نعم. Pwede na po bumaba. Ikaw ha, nagdadahilan ka talaga. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saan ka na? Anong ganap?